So syempre, dahil eto nga ngayong araw na ito, syempre pagsaluhan muna natin itong mga pagbasa natin ngayon. Oy, asan ang mga Biblia ninyo? Ha? Ayan, mag-check na tayo. So syempre umpisahan na natin itong salo-salong ito sa unang pagbasa natin na makikita natin sa Philippians o Filipos chapter 2 verses 12 to 18. Muli po, ang ating pagbasa, ang unang pagbasa natin ngayong araw na ito ay magmumula sa Philippians o Filipos chapter 2 verses 12 to 18. Tara, magsalo-salo na tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin ko ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at pagninginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa maubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol o pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos. Malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabutihan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan ngayong araw na ito, Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya ay aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot akong kaluluwan. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Tugon? Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matampo. Tugon? Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Ang Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Tugon? Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ngayon naman sa puntong ito, mga misyoneros, magbigay galang na po tayo sa mabuting balita ng Panginoon. Mabuting balita ng Panginoon. Hirap kaysa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu.
Ngayon, tumungo na tayo ngayon sa ating mabuting balita ngayong umaga. At ang ating gospel for today ay magmumula sa Gospel of Luke, chapter 14, verses 25 to 33. Muli po ang ating gospel po for this morning. Ngayon ay magmumula po sa Gospel of Luke, chapter 14, verses 25 to 33. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at sa kanyang sinabing, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili ng buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayaan upo ang mag-google para malaman kung may sapat siyang salapi patapos yun? Tama ilagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya'y puputyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari na hindi mo nauupo at pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga misyoneros, ating ngayong napakinggan ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Ayan, good morning muli sa ating mga misyoneros na na nakikinig sa ating ngayong umagang ito. And by the way, thank you pala kay syempre kay Chinita at kay JM sa pag-share ng programang ito sa ating mga misyoneros out there. Salamat. Ngayon, pag-usapan natin itong pagnilayan natin itong Alam mo anong tema nito, Maki? Ano? Itong gospel natin ngayon. Ano? The title of the gospel is about the cost of discipleship. 'Di ba? Ngayon, 'di ba? Ngayon, pag nilayan natin ito gamit ang buti ng salita ni Father Alex Tupas. May mga taong mahina sa tantsahan o kwentahan. Kaya ayun, madalas mapasubo. Umamin kayo mga misyoneros, ganyan tayo. Totoo. Lalo na ito ha, hindi naman sa gusto kong isingit ito, pero common example ito, lalo na sa love life. Ay, nako! Sinabi mo pa, Maki. Totoo yan. Diba? Kaya nga nauso ang salitang heartbreak. Ay, nako. Kasi nga hindi natin alam kung sino yung quote-unquote nakatadhana sa atin. Diba? Kaya ito tayo, common na yung sinasabi, ang love parang trial and error. I love that. Umami kayo mga misyoneros. Totoo Pero yan. common example siya. Umamin kayo mga misyoneros. Hindi lang sa pag-ibig, sa buhay din. Kaya nga meron tayong expression na sugal. Hindi sugal na alam niyo yun na laro-laro lang ng kung ano-ano tapos pusta na, pero hindi. Yung ipupusta mo, yung mag-i-invest ka sa isang bagay, pero
Pagkatapos nun, game over. Diba? Kumbaga, sugal sa buhay. Hindi sugal sa laro, sugal sa buhay. Sugal sa buhay, that's true. Diba? Kukuha ng hulugang gamit, hindi naman pala kayang mabayaran. Naku, Diyos ko! Guilty ako dyan. Guilty ako dyan. Ay, Ben. Aminin ninyo, na tayo guilty dyan, Diyos ko. Pati ako guilty dyan, Diyos ko. Up ka, bes. Diba? Magpapatayo ng bahay, wala naman palang puhunan. Diba? Papasok sa eto pa malala, papasok sa isang kasunduan, wala naman palang kakayahan na ito'y panghawakan. Nako! Mukhang nare-real talk tayo ngayong umagang ito. Mukhang nare-real talk. Kasi, maisingit ko lang. Etong gospel natin kasi today, ay may kalin sabay din sa unang pagbasa na binasa mo. Actually, balikan natin yung part na yun. Balikan natin yung first reading na yun mula sa Philippians chapter 2 verses 12 to 18. Ayun. Yun yung ating first reading this morning. Sabi nga, di ba, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol o pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapitasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Di ba? Ito naman yun yung lagi nating ginagawa every single day of our lives. Kaya nga laging dasal natin kung ano ang kaloob ng Diyos sa atin, yun yung ating susunod. Di ba? Common prayer na sa... common prayer. May na-experience ako. Na-experience ko kaninang madaling araw, alas 3 ng madaling araw, nag-live ako. Nakainom ako. Kasi birthday ni Mama, 58th birthday yesterday. Ang grabe, 3 flavor ng alak ang tinulak ko sa bibig ko. Alam mo nangyari, nag-option ako, sobrang sakit ng dibdib ko. Aba, imaginein mo, para ako mamamatay-matay, pero nung tinawag ko ang papa at mama ko, wala pakialam. Nung tinawag ko na yung sermon ng pare, doon nakatulog ako mahimbing. Talagang wala imposible sa Diyos, buhay pa rin ako. Diba? Dibdib ko na yun, sakit ka na sa puso, patitigo ka na. Diba? Hawakan mo ang Bible para lang gumaling ka. Ay, sinusap ka, bes. Yun na lang eh. Kaya diba, ang lagi nating, ito lang ang habilin ni St. Paul sa mga Philippians. Diba? Gawin natin ang lahat ng bagay ng walang tutol o pagtatalo. Kumbaga, sa common expression nating mga Pilipino, umuo ka na lang. Yun na lang ng oo, pero sa tamang paraan, hindi sa maling paraan. Tama. Pero explain niyo po to. Bakit kahit sobrang suburbio ang ugali ko, gumaganti na ako madalas sa mga bully sa akin dito sa Kumu, pero hindi ako nananapak ng tao. Gumaganti lang ako ng good advice. Pero bakit ganito? Kahit ako halos mamatay-matay sa sakit ko sa kidney ko and pag-iinom ko, para ko atakihin kanina madaling araw, alas 3 na naman sa puso and nakaka-content ang sobrang sakit ng dibdib ko. Bakit binuhay na naman ako ni God? Nung sinabi kong, Lord, kung oras ko na, kunin mo na lang buhay ko, tako'y ayoko nagdudusa. Tapos nung nakinig ako ng sermon ng pare, gumaan, nilagyan ko ng omega yung dibdib ko, nakatulog ako at pagising ko, ito wala na. Alam mo bakit? Simple lang ang sagot dyan eh. May mission pa tayo. Hindi lang yun. Mahal ka ng Diyos. Yun lang. Mahal ka ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang yun. Ibig sabihin, may mission ka pa sa buhay. Ibig sabihin, CEO, talagang doon mo nare-realize na totoong tao talaga ako. Kasi nililigtas yun. pa yun. Mahal ka ng Diyos. Kasi, kesa magpakatotoo ko or ano, dahil alam ng Diyos kung sino eh. Di ba, binubuli man ako ng ibang tao, pero alam ng Diyos na wala akong ginawang mali. Ayan, tuloy natin to. Mabigat ang hamon ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pero hindi naman siya namimilit, eto'y maganda. Pero hindi naman siya namimilit na tayo'y makasunod sa kanya. Ang ganda. Pero yun nga lang, kung hindi tayo susunod sa kanya, sa impyerno tayo pupunta. Ulitin ko. Sinabi mo pa. Ulitin ko. Mabigat ang hamon ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pero, hindi naman siya namimilit na tayo'y makasunod sa kanya. Ay, nagets ko yan. Can I share?
So, go. Ang ibig sabihin niyan, kung kay Jesus ka talaga, nananampalataya, tapos ikaw naman ay palamura sa magulang mo, sa anak mo, sinasaktan mo physically, ay huwag ka na lang sumunod sa Diyos pero pa-impyerno naman ang buhay mo. O kaya ganito, hindi ka pinipilit ng Diyos na mapunta sa Kanya pero ang gusto ng Diyos, ikaw mismo ang makapag-apply sa sarili mo na hindi ka na kailangan pilitin pang manampalataya sa Kanya dahil anak ka nga niya, kailangan kusang loob kang magnanampalataya at maglilingkod sa Kanya. Exactly. Totoo yun! Exactly. Tama yung sinabi mo. Ito kasi, mungkahi nga niya ay pag-isipan ng husto kung kakayanin. At kung hindi pa kaya, mas mainam paghandaan muna ng husto. Huwag lang Sinetay talaga mo pa yun, ha? Diba? Bakit Totoo ang yun. talino ko? CEO, ba't deserve ko nga maging head manager? Ang talino ko sa kahulugan na yan, no? Teka lang, mamaya, Nako, pag-usapan natin yan off-air. Chinita. Pag-usapan natin yan off-air. Okay, halimbawa na lamang dyan ay ang mga kabata. Eto, nako, makinig kayo mga missionaries, lalo sa mga kabataan natin. By the way, special shoutouts nga pala sa Diocese of Cabanatuan and Diocese of Cabanatuan na naging participant ng Archdiocesan Youth Days na ginanap sa Zambales. Ayan. Nasa Zambales, ayan. And of course, I would just like also to ulitin natin ito dahil malapit na po yung araw na hihintayin natin. Bakit? Kung gusto ko lang i-congratulate ang obispo ng Diocese of Caloocan na officially dineklara na po siyang isang ganap na kardinal. Oy! Si Bishop, His Eminence ng tawag, hindi na Most Reverend. His Eminence Pablo Virgilio David! aka Bishop Ambo. Bishop Ambo na idedeklara sa Immaculate Conception Feast. December Yes. 8. Yes. Yan. Ayan, ulit, ito sinabi ko na. Halimbawa na naman dyan ay ang mga kabataan na parang nagmamadaling makabuo ng sariling pamilya. Patay, ako yan. Kaya naging single mom ako. Aga lumande. Ay, naku. Diba? Ay, Diba? naku. Pati ito, Chinita, tanong ko sa'yo. Nung una mong naramdaman sa sarili mo, or una mong nalaman na ikaw ay nabuntis at an early age, ano yung una mong reaksyon? Ang reaction ko noon, oh my God, dapat ikatuwa ko to, blessing to, kahit di man ako panagutan ng asawa ko, importante, bubuhayin ko tong may takot sa Diyos at nagpapakatao at marespeto at magalang, tapos. Okay, that's good. Pwede yun. And ito pa, nung unang pumasok sa isipan ko, ang unang pa pumasok sa isipan ko nung buntis ako, ipapalaglag ko ba to? O hindi. O diba? Blessing to ni Lord, Diba? time na yun. Wait lang. Yun na yun. Oo. Yun na yun. Di ba may mararamdaman ka na halong pagsisisi? Minsan nasa huli ang pagsisisi. Di ba? Kasi alam niyo po ba, pagsisisi dun eh. alam niyo po ba ganito yung binitawan kong linya dati. Ito, habat ako nabuntis sa maaga. Papa, mama, alam niyo, takot ako manganak at mabuntis. Ako yung magmamadre na laang kasi ayoko mabuntis ng lalaki. Takot ako, ayan, nabuntis, lumande, nagkaanak na yung single mom. Aray. Ang Ang sakit nun. At an early age, no? Ang sakit nun. Ito, And 21, nalilibang pa ano sa yun? paglalaro. Ito, August nalilibang pa 18, sa paglalaro. 2021. Ito, nalilibang pa sa paglalaro ang marami sa kanilang mga kaedad. Samantalang sila ay nakabuntis o nabuntis na. Pumapasok sa isang Ito. mabigat na responsibilidad nang hindi pinaghahandaan o pinag-iisipan. Nako, missioneros. Ganito example. Ito yung example, sir. Makikinig ka. Ito yung talagang masyasyak ka. Ang sabi ng lalaki sa akin, ganito, wait lang. Tingnan mo, matatawa kayo, wait lang. Etong explanation ko. Let's go, simulan natin. I-record ko para remember. Ang sabi ng asawa kong lalaki, gusto ko nang gumawa tayo ng supling para matawag akong ama. At nung dumating na, gusto niya lalaki ang gender. At nung nandyan na, tagsisi siya na
gusto pa niyang magbarkada, mag-inom sa barkada. Pero na-realize niya, nung maaluwa na ako, saka siya babalik. Wala na siyang babalikan. Di ka nanindigan. Bahala ka sa buhay mo. Manigas ka. Ay! Nako! Diba? Yun nga, may halong pagsisisi nga kasi. May halong pagsisisi. Tapos, ito pa matindi. May halong takot. May halo pang takot. Ano Diba? sabi? Ano sabi ng asawa ko? Ano sabi ng asawa ko nung hindi ko na binalikan? Ayoko pumunta sa inyo. Baka mapatay ako ng papa mo. Ayoko pumunta sa inyo. Baka pututukin ako ng tatay mo. Ayoko pumunta sa inyo. Wala akong mukhang maiharap. Wala akong trabaho. Oh, yan. Yan kasi, Diba? marijuana pa mo. Alak sigarilyo pa mo. Ayan, magbabae ka Diba? pa. Mamakla ka pa. Yan. Dahil dyan, karma is life. Ginusto Diba? mo yan eh. Ganun, ito matindi. Ito, I'm sure JM, you can attest to this one. Ganun din ang ibang naglilingkod sa simbahan. Mukhang napasubo lang. Sumusulpot lamang Eto! kapag may kasiyahan na Alam ko naiingat. yan. Pero kapag may tungkuling iaaka, Wait lang, wait lang. Eto pa. po, wait lang. Kapatid ni Papa. Mga makajos. Siyempre, seminarista. Pagdating naman kay Papa, dahil feeling nila inagawa ng tatay ko ng lupa, ang kapatid niya, pinagmumura tatay ko. Pero seminarista, ginagamit salita ng Diyos, pero demonyo mga tao. Ay! marami yan, maraming ganyan. No offense. I can Maraming attest to ganyan. that. Alam ninyo, maraming mga kabataan na naliligaw ng landas. Nako. Totoo yan. Lalo na't mayroong isa akong kaibigan na nanindigan na babalik siya pero hindi dahil may anak na siya. Hindi, ito ha. Balikan ko lang itong halimbawa, itong sinabi dito ni Father Alex, na ganun din ang ibang naglilingkod sa simbahan, mukhang napasubo lang. Sumusulpot lamang kapag may mga kasiyahan at kainan, pero kapag may mga tungkuling iaatas, hindi mo na Ay, mahal. nako, totoo yan. Sharon! Ang dami. Sharon! Magbabalot ng pagkain. Kumain at lahat. Pag uwi, may balot pang pagkain. Ang pino-point out dito kasi ni Father Alex kasi, hindi ganun kasi ang buhay ng isang lingkod simbahan. Nakatulad namin. Ito hindi nalingid sa kaalaman na lahat. Na Pero ako po CEO, CEO, bawal po ba yun? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Lumuluhod sa simbahan. Sabi po nila, isang kalapastangan. Katoliko Kristiyano po ako. Kaya po ang Bible mamaya natin yan sasagutin yan sa Catholics. Mamaya yan. Pero dito muna tayo. Kasi napakahalaga nito kasi, Chinita. Ito sasabihin ko sa inyo Ito, maraming ganito mga, lalo na kabataan, my God! Mga kabataan. Alam ni ito, hindi na lingid sa kalaman ninyo kasi, syempre, me and JM have been serving the church for a very, very long time. More Very, than very long 20 time. years. More than 20 years. Yes, totoo yan. And alam na namin yung galawan ng mga, lalo na kapag kakabataan, my God! Hindi Ay, pong, kunyari, sisimba lang para makipag-kiss sa jowa, Hindi makipag-harutan. yun. Iba yun. Ibang kaso yun. Yung kunyari, mag-aaya ng, kasi ako under na ako ng music ministry. So, syempre, yayayain ko yung mga members ko na, guys, may practice tayo, tara punta. Ito, lahat, lahat. Siguro, to put it into scenario, siguro to put it into scenario, example lang, ang members ko, mga 25, lahat sila na may practice. Pero kita mo yung dumating, 10, 15. Kasi sabi, ay busy ako sa school pero busy lang pala sa jowa. Alam mo, Chinita, totoo yan halimbawa na yan. Totoo yan. Makakatest dyan, lalo na syempre si Kuya JM na kasama ko rin naglingkod sa simbahan for very long time. Excuse me, CEO Maki Karandang. Sorry kung minsan parang nalilate ako habang nagsasalita ka, akala ko wala na nagsasalita. Ayan lang po, gusto ko lang pong linawin sa inyo mga viewers.
na minsan po ay signal namin dahil nanakaw nga yung PLDT Wi-Fi fiber, humina. Ay, nako, So ito po yung masishare ko. Ito ang masishare ko po. Nung time na ako ay magsisimba, sabi ko sa nanay ko, sisimba lang ako, mamamasahe ako, pengi pamasahe. Yung pala makikipagtagpo lang sa boyfriend ng patago para hindi mahuli. Yan yung isa pang dahilan kung bakit marami May nabubuntis ng maaga. Kaya may ito nabubuo. ito malala. Ito gusto kong i-share sa inyo to. Kapag ka, sa mga kabataan, syempre, commonly, ito hindi ito ipinagbabawal ng simbahan naman na magkaroon ka ng nobya o nobyo o kasintahan na kapwa Pero lingkod wag naman simbahan. harap-harapang Kapwa landian. lingkod- Oo, pwede. Kapwa lingkod simbahan. Ngayon, ito yung problema kasi. Kunyari, let's say for example, sasabihin ko to let's say si Alma. Example na to Alma, may dalawang lingkod simbahan, si Alma at si Benjo. Yan. Si Alma ay lingkod simbahan, lektor. Si Benjo ay organista. Yan, organista. Ayan. Ngayon, naging magjowa sila. Ang problema, nung naghiwalay sila, kunyari, let's say, ito, may dalawang senaryo dyan. Kunyari, nung naghiwalay sila, tumamlay sila sa paglilingkod ng simbahan. Hanggang sa dumating sa punto, si Alma, hindi na naglilektor. Or si Benjo, hindi na nagsumasagot sa mga calls ng choir nila. Dahil nagmumukmo, naglalasing. So, alam niyo yun, mga misyoneros, yan ang perils kasi at responsibilidad na dapat nating iaatang sa ating mga balita. Ako naman kakaiba. Kakaiba ang i-share ko, mas maiiyak ka dito. Ito ang sharing ko. Ninang ko ay seminarista. Ang ninong ko na asawa niya na may anak silang isang lalaki, sakristan. At yung tatay niya ay nagigitara sa mga choir. Hindi, wait lang. Naglilingkod, nagbabasa ng mabuting balita ang ninang ko. Ang ninong ko, nagtuturo ng choir. Ang anak nila sa Kristan, alam mo nangyaring ganito. Nung time na naghihirap sila sa pera, tingnan mo, nakita ko isang beses ang ninang ko. Pumasok ako sa bahay niya. Umiiyak, Panginoon. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kapos na po kami sa pera. Hindi ko na po alam, iyak na iyak, tulo mula luha. Tapos na-stroke pa yung kanyang asawa. Pero sa awa ng Diyos, sa Kristan pa yung anak nag-aaral. Sa awa ng Diyos, umaluan, gumaling sa sakit nila. And then nagkakapera na sila, hindi na sila naghihirap. Pero patuloy sila naglilingkod sa Diyos, sa Kristan ng anak. Nagtuturo ng choir yung ninong ko. Ang ninang ko naman ay nagbabasa ng mabuting balita ng Panginoon. O, di ba? Hindi sila tumalikod sa Diyos. Tamlay. Diba? Kaya nga, ito yung layman's terms ng sinasabi ng pagbasa natin ngayong araw na ito. lalo na sa mga katulad namin na lingkod simbahan. Ito, alam to ni Kuya JM. At pakiramdam ko rin ito. At all cost, huwag kang titigil sa paglilingkod sa simbahan. Nakamute ka kapatid. Whether you like it or don't, kailangan mong mag-serve. Kasi ang paglilingkod, sasabihin namin ito sa inyo. Kahit depressed ka, Diba? kailangan maglingkod ka pa rin. Oo, maglingkod ka pa rin. Kasi ang paglilingkod sa simbahan kasi, tahasan ko tong sasabihin sa inyo. Ang paglilingkod sa simbahan, para ka na rin pumasok sa pagpupulis. Bakit? Ang pagpupulis, anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay, hindi ka pwedeng tumigil dahil buhay ang nakasalalay. Ganun din sa simbahan. Anuman ang pinagdadaanan mo, basta't ikay tinatawag ng Panginoon. At isa pa, ang pagiging isang paglilingkod sa simbahan ay isang parang sundalo. Kasi Tama. kahit anong
kahit anong mga training ang ipalasap sa'yo, ituro sa simbahan, ituturo rin as sundalo. Ibig sabihin nun, sa ayaw at sa gusto mo, kung gugustuhin mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Ikaw na ang may ano doon, ikaw na ang may pagkakasala doon dahil alam mo kung bakit ikaw na yung may pagkakamali doon, nasa iyo na One yung good example yung nga sa eh. yung ano, nasa iyo na yung kasalanan eh. Kasi ginusto mo tapos tatalikod, kaya di sana di mo na lang sinimulan kung ayaw mo tapusin. Totoo yan. Totoo yan. Kaya nga ito, one good example nito, nung hinahanda ako ng, kasi alam ni Kuya JM yan, at alam na lahat ng misyoneros na ako po ay graduate ng Parish Renewal Experience. Muli po, shoutout po sa Parish Renewal Experience po ng Dambana ng Ina ng Laging Saklolo sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Lalo sa, syempre sa aming pinakamamahal na kura paroko, Reverend Father Michael Veneracion, at sa aming parochial vicar na si Father Orlan Valino. Ayun po, good morning po. Good morning. At syempre, good morning din sa pinakamamahal na kura paroko ng pang-dioceses na Dambana ng Mahal na Birhen ng Fatima, Reverend Father Aristeo de Leon, at Parochial Vicar, Reverend Father Arnie Alindayo. Yun, and of course, syempre, and of course, ayun, so nabanggit ko nga na galing ako sa Prex, ayun, so dinidisciple kasi ako ng isang, kasama ko sa Prex, na member siya ng Knights of Columbus. So syempre, alam ko naman ng Knights of Columbus, napakabigat na tungkulin yan. Nako. Napakabigat na tungkulin yan. So syempre, kailangan ko ng konting dasal, gabay, suporta, tiwala, ganyan. And then, all of a sudden, it came to me, sabi niya, sige, I took the call. And yun nga, umattend ako sa admission, degree admission namin noon. And ayun, officially, talagang sinasanay ka talaga ng Panginoon na maging sundalo ka. Totoo yun. Totoo yung sinasabi ni Chinita kanina. Kaya promise. Kaya ito, o kaya kakikitaan mo ng pagkasigasig kapag nagsisimula pa lamang maglingkod, pero kalaunay kinakapos na ng paglalaan ng sarili. In short, ningas kugon. Totoo yun, ningas kugon. Ningas kugon, my gosh. Ito mga misyoneros, totoo yun. Totoo yung sinasabi ko na yun, na ningas kugon, sa mga naglilingkod sa simbahan, totoo yun. Bakit ka mo? Kasi madali, ito aminin na natin mga misyoneros, lalo na sa kahit na mga hindi lingkod ng simbahan, madali tayong madistract sa mga bagay-bagay. Ay nako, totoo yan. Lalo na ngayon, paparating na naman ng simbang gabi. Nako! Diba? Yung mga kabataan, sisimba lang yan dahil gusto niyang makita yung crush niya. Or gustong umami. Totoo yun. Totoo yung mga misyoneros. Ganun katindi yung mga kung anik-anik ng mga kabataan sa pagkasimbang gabi. Kasi hindi naman ako sa nagdaan, di yan. But syempre, na-observe namin kasi dahil syempre, si Kuya JM from social communication, from SOCOM, ako naman ay sa music ministry. So alam niyo, so syempre, mahahalata namin ng mga kabataan na nakikita namin yun. Lalo na pagka chinig namin yung altar camera. Pag nakita namin yung yun yung maganda ngayon sa mga simbahan, may CCTV. Nakita namin sa altar camera na merong lalapitan namin yun, tapos sasabihin namin, nasa simbahan po tayo, huwag tayong maganyan. O, diba? Dahil sa purple, excuse me, Sir Maki, dahil sa purple, napadpad ako ng ibang LS, ano ba naman yung sugalan pa nga, naiinis. Hayaan mo na yan. Okay lang yan. Teka, balik tayo doon sa sinabi ko. Lalo na nakikita namin, pagkasimbang gabi,
Diyos ko po. Totoo yan. Ay, sir, may tanong ako. Pag ba nabuo yung siyam na simbang gabi, pwedeng mag-wish? Oo, pwede naman. Oo. Pwede naman. Oo. Pero ito pero hindi, ang sinasabi kasi ni Kuya JM kasi, para sa mga missionaries natin na kapapasok lang dito sa programang sa live stream na ito. Lalo na ikaw, Ang sinasabi Chinita. kasi, ang sinasabi namin kasi dito, yung kakikitaan mo ng pagkasigasig kapag nagsisimula pa lang. Pero kalaunay, kinakapos na ng paglalaan ng sarili. So alam niyo yun, ang term doon ay ningas pugon. Sir Jay, paano naging ako? Ano po yung ibig niyo pong iparating? Ang ibig iparating kasi dito, Chinita, may mga kabataan din kasi na sa una lang mahusay at energetic maglingkod. Pero kapag bilangin mo yung isang taon, or hindi na isang taon, 3 months, 6 months, my gosh, makikita mo na lang nandun sa court nanonood. Ng basketball. Paano ko alam? Liga. Diyos ko, nakikita ko. One time, ito, story time ng missioneros. One time, nagaya kami na practice nun. Mamaya makikita ko yung mga members ko doon. Nagtitilian doon sa may court, doon sa sa mga naglalaro ng basketball. Yun nga, ganun din ako. Tumitili din ako. Nagwi-whistle lang ako minsan. Shoot! Kapag sa kalaban, buta, sala. Wala. Hindi, pero di ba, ganun na yung mga mangyayari kapag tumagal na sila ng Sir specific Maki. time frame. Sir Maki, may isi-share ako. Naranasan ko to. Manonood ako ng liga dun sa phase 2, no, kung tawagin. May nagnakaw ng halik sa akin sa lips. Putik lang yan, suntukin ko nga. Bastos sa madaling salita na bastos ba? Dumayo ka lang para manood ng basketball tapos may mambabastos sa'yo. Ay, nako. Kaya mo lang yun. Ay, inumin ka pa ng alak. Pinupunto ko kanina, Oo. Chinita. Yan yung pinupunto ko kanina. Simbang gabi, sisimba lang, makita lang yung jowa. Yun yung... Totoo yan. Kanina, Chinita. Diba, mga missioneros, ganun ang mga kabataan. Lalo na syempre hindi lang simbang gabi, everyday. Kunyari kapag umaga, naikukwento ko na to dati nung college ako, pumupunta lang ako ng simbahan, kunyari kapag exam, syempre kailangan ng gabay kay Lord. Makikita mo, syempre, mga kabataan na pumupunta lang sa likod, di ba, pagbungad mo, sa pinakalikod na mismo ng simbahan. Ay, Diyos ko, kaakbay ang jowa. Ay, nako, nakikita ko yan. Lalo na. Teka lang, guilty ako yan. That time nakipag-meet yung boyfriend ko sa simbahan, talagang kiss ng kiss, yakap ng yakap. Ay putik, sabi ko, ano ba, simbahan ba pinunta mo? Pakikipaglampungan. Sabi ko. Totoo. Ay, nako, lalo na pagka nakikita namin sa CCTV ng aming camera sa live stream. Pag nakita namin na may nag-aakbay. Kunyari nakikinig. Kunyari makikinig sa pare, kunyari ganito, natatayo na, ay nakaupo, nakatayo lahat, nakaupo sila. Nakikinig, nakaupo, nakikinig ng sermon ng pare. Deep inside, eto na si Joe, ang lalaki at sa babae, kato, unti-unti na nag-aakbayan, nag-holding sa ikikis ng patago. Akala hindi mahuhuli eh. Simbahan yun. Ay, nako. Wild na wild. Ito. Speaking of simbang gabi, guys. Speaking of simbang gabi, gusto ko lang itong i-share. Meron lang akong i-share na isang part ng kanta ng Ben and Ben na Bibingka, di ba? Ito ha. At nakikinig sa Misa de Gallo, pagdating ng Ama namin, ang oras huminto nang magkahawak ang ating mga kamay. Di ba? Pero again, mga missioneros, Kilig na kilig yung magjowa, nagkahawak kamay. pero sad reality to mga missioneros, na instead of nakafocus tayo kay Jesucristo, na dapat na ginagawa natin whenever we go to Mass. Pero wait lang, merong punishment. May punishment, naranasan ko to, tinan mo ha, Sir Maki. Punishment, hindi ka nagpaalam. No, sisimba ka, hindi ka nagpaalam kasi hindi ka pinayagan. Sumimba ka, kasama mo boyfriend mo.
At ano nangyari, muntikan kayo maaksidente sa mabangga dun sa sinasakyan yung jeep. Aray. Yun lang. Punishment agad ni God. Punishment Diba? agad ni God, hindi ka nagpaalam. O, di ba? May karma. Kaya nga Diba? walang lihim na hindi nabubunyag, sabi nga nila. Totoo Exactly. yun. Totoo yun. Kasi sasabihin mo na lang sa magulang mo, tatawagan ka, asan ka na? Na-aksidente po, nasa ospital, di nahuli kasama jowa. O, di ba? Wala kang ligtas. Si Lord mismo ang Ito. si Lord mismo ang gumagawa ng way para hindi tayo maging sinungaling na tao para maituwid ang ating Tama pagkakamali. yun. Totoo yan. O ito malala. Maaaring hindi na pag-aralan ng pinasok, baka hindi pa talaga naihahanda ang sarili. Ganun, kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang kadalasang expression natin dyan ay sugal sa buhay. Ganun tayo mga misyoneros. Ay, Sa eto, bagay. naranasan ko ngayon sa Kumu. Chinita ko, 3 babae kami. Ito ang request ha. Chinita ko. Okay lang, pag cheater ako, babalikan mo pa ako si Kajans. Alam mo, sinuntok ko ang pader, nahuli ko, nagtatawagan na mahal. Alam mo, sabi sa akin, kabagyan agency lang yan, natural lang magtawagan ng mahal kahit sa daddy ay putik. Sinabi ko, mahal, nakainom ka na ba ng gamot mo? Ba't ka nag-hip-hop dance? Sinuntok ko ang pader. Oo. Hindi yun yung masakit. Hindi yun ang Alam mo masakit, yan. hindi masakit ang pagsuntok sa pader eh. Ang masakit, parapang kang chinikit, kahit sugatan mo, putuli mo daliri mo, hindi yan masakit. Ang mas masakit yung pinagtataksilan kaharap-harapan. Kaya nga sinabi ko kanina nung umpisa ng ating pagnililay, 'di ba? Ang unang example natin diyan pag-ibig. Kaya nga may term tayo na heartbreak. Mhm. Kasi nga ang love parang trial and error tayo sa buhay. Hindi natin alam kung sino yung para sa atin, which is understandable. Totoo yun. Sa bagay, mabigat naman talaga ang hinihingi ni Jesus. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mhm. Alam niyo, meron akong naisip na isang kanta na pwede nating kapulutan ng aral. Kaya naman sa puntong ito mga misyoneros, sa ating hashtag Audiam, meron akong ipakikilala sa inyo na isang tao na sa kabila ng lahat ng iba to at sa kabila ng lahat ng problemang pagsubok na pinagdadaanan niya, mas pinili pa rin niyang maglingkod at ialay ang buhay sa Diyos. At kilala niyo na kung sino ang tinutukoy ko. Alam niyo na, ang kauna-unahang santo ng ating bansa, si San Lorenzo Ruiz. At ito ang alay na kanta para sa kanya, ang pamagat, Sanlibong Buhay. Teka lang. Si Omaki, sa anak na lang, pag di mo na aalagaan ng ayos, tingnan mo. Siya mismo lalayo sa'yo, kahampas-hampasin ka na lang. Nakikita niya kasi na busy ka sa cellphone lang. Sige na, ito na yung kanta natin mula sa Bukas Palad at together with Noel Cabangon, ang pamagat ng kantang ito, Sanlibong Buhay. Unmute na muna. Unmute na muna. Aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal, sa
sasamba ng iyong dangal. Isugo mo kahit saan ang aking manakot saktan. Dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig ko ay sasapat. Sanlibuan aking buhay, sanlibo ring iaalay. Sanlibo kong kamatayan, sa palad mo Ayan. So that's Sanlibong Buhay by Bukas Palad, and Noel Cabangon na hymn para kay San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang santo ng ating bansa, na meron siyang na-quote na, kung meron man akong 1,000 buhay, lahat yun iaalay ko sa Diyos. Tama. Ang ganda lang. Maganda Gayon yun, ang actually. Kaya sinasabi dito sa may share ko lang yung yung nakuha natin dito sa CCC 308. For God is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Far from diminishing the creature's dignity, this truth enhances it. Drawn Diba? from nothingness to God's power, by God's power, wisdom and goodness, it can do nothing if it is cut off from its origin. For without the Creator, the creature vanishes. Still less can a creature attain its ultimate end without the help of God's
grace. Totoo yun. Alam niyo yan yung isang napakabigat na hamon sa atin ng Panginoon. Ang kung gusto natin na maging alagad tayo, na piliin tayo na maglingkod, kailangan natin talikuran ng lahat. At saka sinabi pa rito, every one of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple. Ibig Kaya sabihin, nga, diba? we must Kaya nga, renounce- diba, diba nga, may isang tagpo sa Biblia na yung mayaman na gustong sumunod kay Kristo, sabi niya, sinusunod ko naman yung tagubilin mo. Sumusunod din ako sa mga utos ninyo. Parang nung nakaraan yata ito, parang mga a week ago na sinabi, umuwi ka, ipagbili mo ang ari-arian. Diba? Tapos yung binanggit ni Hesus Kristo doon sa mayaman, ano naramdaman niya? Di ba nalungkot siya? Umuwi Ganun. malungkot sapagkat siya'y mayaman. O, di Kaya ba? nga sinasabi, we must renounce all our possessions. There is no holiness without renunciation. This Kaya nga, is first of all an interior movement, a decision. It is a refusal to give in to our attachments and our self-will. Kaya nga sinabi, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all His things shall be added unto you. 'di ba? Ito pa nga isang halimbawa, 'di ba? Yung sa nabanggit mo nga kanina, 'di ba, na umuwi mayaman, 'di ba? Ganun yung basically na hinahamon sa atin ng Panginoon eh. Na kailangan natin talikuran ang lahat. Kaya nga 'di ba? Ito malamang mga batang 90s and 2000s kilala itong paring ito, ang namayapang pari na sa likod ng ideya ng Monte Maria sa Batangas City. Siyempre the late Father Fernando Suarez. Sabi niya kasi, kaming mga pari, meron kaming tinatawag na vow of poverty. Yeah. Ang ganda nun. Bakit kamo? Kasi yan ang isang bagay na hindi naiintindihan natin mga laiko, mga maninimba. Na kunyari, may kotseng magara sa simbahan. Tingin niyo sa pari talaga yan? Hindi. Sa simbahan yan. Totoo yun. Kaya kasi nga, ang aim ng mga pari is i-separate nila yung sarili nila dun sa mga yaman na yun. Kaya nga sa huling bahagi nitong reflection na to, ang ganda ng reflection na to eh. We work out our salvation with fear and trembling, but not with sadness and despair. When we feel burdened by darkness or by fear or by the cause of discipleship, we do well to pray in the words of today's psalm. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my life's refuge. Of whom should I be afraid? Diba, mga misyoneros? Kaya nga nakakatuwa nga na Kaya nga yan yung isang example ng mga santo. Yan ang example ng mga santo na sa kabila ng lahat ng problema at pagsubok na pinagdadaanan nila, kailangan nilang humarap. Kailangan nilang harapin ito dahil kabalikat nila ang Panginoon. Tama. I agree. Alam mo yan, lalo na tayo, di ba? Tayo. Oo, totoo yun. Kaya nga, may mga katanungan na iiwan sa ating isipan na kailangan nating pagnilayan. Ano mga yan? How am I working out my salvation with fear and trembling? How am I cooperating with God's saving work? In my daily life, how am I pouring myself out for the love of God and others? And finally,
What possessions do I find most difficult to renounce? Kaya, di ba? Kaya naman sa puntong ito, mga misyoneros, ilagay na natin ang ating sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, labis po kami nagpapasalamat sa aming napagsaluhan ngayong umaga. Salamat po sa pagpapaalala po sa amin ng aming mabigat na tungkulin bilang inyong mga hinirang na anak. Panginoon, idinadalangin po nawa namin ang iba po sa amin na hirap pang ialat ang kanilang sarili para sa inyo. Bigyan niyo po sila ng karagdagang panahon, sigla at lakas upang sa ganun, sa pagharap po ninyo, handang-handa po sila na may kababaang loob at buong giting na maglilingkod. Panginoon, iniaatang po namin sa inyo ang aming mga gawain ngayong araw na ito. Nawa sa pagtatapos ng programang ito, maunawaan namin ang inyong hindi matingkalang pagmamahal at ang inyong nais na masundan namin kayo. Nawa po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kahandaan, lakas, sigla at pagpupunyagi upang sa ganun, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin sa araw-araw, magawa po namin ang inyong mga kaloob bilang inyong mga hinirang na anak. Ito lamang ang aming munting samo at dalangin sa pangalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Wait lang. Ayan, at diyan na nga po nagtatapos ang ating salo-salo ngayong umagang ito. Pero syempre, ito na yung exciting part. Ito na yung exciting part. Bakit ka, mga misyoneros? Dahil mamayang gabi na,